Magandang tanghali mga bata. Magsitayo ang lahat. Kim, pangunahan mo ang panimulang panalangin natin sa araw na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago magsiupo ang lahat, hanayin ninyo ang iyong mga upuan at pulutin ang mga basura na makikita ninyo sa inyong paligid. Kung tatapos na kayo, maaari na kayong maupo. Muli, magandang tanghali mga bata. Kamusta kayo? Kumain ba ng pananghalian ang lahat? Mabuti kung ganon. Rogeline, may lumiban ba sa klase ngayon? Mabuti naman at kumpleto kayo. Sa aking klase, mayroon akong mga patakaran. Naalala niyo pa ba ang mga iyon? Ano-ano nga ulit iyon? Mabuti naman at naalala niyo pa ang aking mga patakaran sa klase. Ngayon may katanungan ako sa inyo. Handa na ba kayo sa ating aralin ngayon? Nakakatuwa naman na marinig iyon sa inyo. Pero bago tayo pumanhik sa bagong aralin, atin munang balikan ang nakaraang aralin natin. Naalala niyo pa ba kung ano ito? Ano nga ba ang nakaraang aral natin? Itaas ang kamay sa gustong sumagot. Yes, Ida? Tama! Bigyan natin ng 3 palakpak si Ida. Mga bata, napapansin ko na iilan sa inyo ay inaantok. Dahil inaantok kayo, may gagawin tayo na pampagising sa inyong diwa. Ganito ang gagawin natin. Ang mangyayari ay ipapangkat ko kayo sa 4. Kapag tinuro ko ang inyong pangkat, gagawin ninyo ang isang bagay. Sa unang pangkat, ganito ang inyong gagawin. Sa ikalawang pangkat, ganito. Ikatatlong pangkat, at ang ika-4 na pangkat ay... Okay, nakuha nyo ba? Mabuti naman. Habang ginagawa nyo ang galaw, kakanta rin kayo. Ang unang pangkat ay magsasabi ng ako'y gising. Ang ikalawang pangkat ay magsasabi ng hindi tulog. Ang ikatatlong pangkat ay magsasabi ng nakikinig. At ang ika-4 ay magsasabi ng wow. Nakuha ba mga bata? Sige nga, subukan natin. Ako'y gising, hindi tulog, nakikinig. Wow! Ako'y gising, hindi tulog, nakikinig. Wow! Ako'y gising, hindi tulog. Ako'y gising, hindi tulog. Ako'y gising, hindi tulog, nakikinig. Wow! Magaling! Nakatutuwa naman at nag-enjoy nyo ang ating ginawa. Ngayon, handa na ba kayo sa ating aralin? Mabuti. Ngayon mga bata, bago natin sisimulan ang ating tatalakayin, mayroon akong hinihandang laro. At ang larong ito ay tinatawag na Tara na't tukuyin natin. Ang larong ito ay isang bugtong. Ngunit bago tayo magsisimula sa laro, ibibigay ko muna kung paano nga ba ito lalaruin at kung paano kayo sasagot. So, mayroon akong bolang inihanda. At ang bolang ito ay pagpapasa-pasahan ninyo hanggang sa marinig ninyo ang hudyat na titigil ang tugtog. At kapag titigil na ang tugtog, kung sino ang huling nakahawak ng bola ay siyang sasagot ng bugtong. Maliwanag ba mga bata? Okay, ngayon sisimulan na natin ang laro. Okay, sino ang huling nakahawak ng bola? Okay, Kim. So ang unang bugtong, dahil ikaw ang huling nakahawak ng bola, ay siyang unang sasagot ng ating bugtong. Handa ka na ba, Kim? Mabuti. At ang unang bugtong ay sa akin nagsisimula at nagtatapos ang lahat. Mula sa simula, tunggalian, hanggang sa wakas. Ako ang bumubuo ng daloy ng istorya. Sino ako?
Okay, uulitin ko ba? Okay, so ano ang sagot, Kim? Tama! Ang sagot ay banghay. Bigyan natin ng nice clap si Kim. Okay, ganito gawin yon. N, I, C, E, nice, nice, nice. Magaling mga bata. Ngayon, pagpapasapasahan nyo na naman muli ang bola. So, dahil si Kim ang huling nakahawak ng bola, si Kim ang unang magpapasa ng bola sa kanyang katabi. Maliwanag? Okay. Ngayon, pagpapasapasahan nyo na ang bola. Okay. Sino ang pangalawang huling nakahawak ng bola? Okay, si Hana. Okay, Hana, maaari ka bang tumayo? Okay, Okay, so narito ang ikalawang bugtong. Ako ang ako ang bumubuhay sa kwento. Kung wala ako, walang kilos o emosyon sa entablado. Sino ako? Uulitin ko? Ako ang bumubuhay sa kwento. Kung wala ako, walang kilos o emosyon sa entablado. Sino ako? Ano ang iyong sagot, Hana? Tama! Ang sagot ay tauhan. Tama! At dahil tama ang sagot ni Hana, bibigyan siya natin ng wow clap. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Wow! Okay. So, nasaan ang huling bola? Okay, na kay Hana. So, Hana, ipasa nyo ang bola sa ilis ang bola, okay? Okay. So, narito muli ang tugtog. Okay. So, sino nga ang pangatlong nakahawak ng bola? Okay, Hazel Kate. Dahil si Hazel Kate ang huling nakahawak ng bola. Okay, Hazel Kate, maaari ka bang tumayo? So, narito ang pangatlong bugtong. Ako ang nagbibigay ng kulay at kahulugan sa kwento. Madalas akong may aral o mensahe tungkol sa buhay. Sino ako? Uulitin ko ba, Hazel Kate? Okay, sige. So, ako ang nagbibigay ng kulay at kahulugan sa kwento. Madalas akong may aral o mensahe, Madalas akong may aral o mensahe tungkol sa buhay. Sino ako? Tama, Hazel Kate. Ang tamang sagot ay tema. Magaling! Dahil si Hazel Kate ay tama, bibigyan natin siya ng isang magaling clap. Isa, dalawa, tatlo, magaling. Isa, dalawa, tatlo, magaling, magaling. Isa, dalawa, tatlo, magaling, magaling, magaling. Okay, so, ipasa muli ang bola. Okay. Sino ang huling ikaapat na nakahawak ng bola? Okay, si Gerson ang huling kaapat na nakahawak ng bola. Okay, Gerson, maaari ka bang tumayo? Ang ikaapat na bugtong ay ako ang nagdadala sa manonood sa ibang mundo. Sa akin naglalaman kung saan at kailan nagaganap ang kwento. Sino ako? Uulitin ko? Ako ang nagdadala sa manonood sa ibang mundo. Sa akin nalalaman kung saan at kailan nagaganap ang kwento. Sino ako? Okay, ano ang iyong sagot, Gerson? Hindi mo alam kung ano ang sagot? Okay, maaari kang humingi ng tulong sa iyong kaklase. Sige, sino ang gusto mong tatawagin para tumulong sa iyong sumagot sa bugtong na ito? Okay, Rosemary, so ano ang
Ano ang sagot sa bugtong na ikaapat? Tama! Ito ay tagpuan. Bigyan natin ng 3 bagsak si Rosemary at si Gerson dahil tinulungan ni Rosemary si Gerson sumagot sa ikaapat na bugtong. Okay, sabay-sabay mga bata. 1, 2, 3. Mabuti. Ngayon, ipagpagpasapasahan nyo naman ang bola. Okay, ang huling nakahawak ng bola ay si Christine. Okay, Christine, narito ang huling bugtong na iyong sasagutan. Okay, so ito ang ika-5 bugtong. Ako ang bumibigkas ng kwento sa entablado. Ako ang ginagamit ng mga tauhan upang ipahayag ang kanilang damdamin o saloobin. Sino ako? O ulitin ko? Ako ang bumibigkas ng kwento sa entablado. Ako ang ginagamit ng mga tauhan upang ipahayag ang kanilang damdamin o saloobin. Sino ako? Tama! Ang tamang sagot ay magaling! Dialogo. At dahil tama kayong lahat at kayong lahat ay magiliw na nakilahok sa ating palaro ngayon, may ibibigay akong mystery gift sa inyong mamaya. Okay ba yun mga bata? Magaling! Tara na, tukuyin natin kung ano ang tinatawag na dula. Pero bago natin simulan, basahin muna natin ang ating layunin. Una, naiisa-isa ang mga elemento at uri ng dula sa pamamagitan ng palaro. Naibabahagi ang talent sa pag-arte sa pamamagitan ng pagsasadula. Nalilinang ang kumpiyansa sa sarili sa pamamagitan ng pagpapahayag ng konklusyon tungkol sa kahalagahan ng dula sa lipunan at naipapakita ang kahusayan sa pagkatuto ng may disiplina. Ngayon may katanungan ako patungkol sa ating talakayin. Ano nga ba ang dula? Fernella, maaari ka bang tumayo at ibahagi ang iyong kaalaman tungkol sa dula? Mahusay ang sagot ni Fernella. Bigyan natin siya ng 3 bagsak. Ang dula ay isang kwento na isinasabuhay sa entablado. Ito ay may mga tauhan, tagpuan, banghay, at tema. Upang malaman natin ang kahulugan ng mga ito, may papakita akong maikling video. Makinig ng mabuti dahil may katanungan ako pagkatapos ninyong manood. Handa na ba kayo? Isang umaga sa silid-aralan, abala sa pagsusulat ang lahat na biglang sumigaw si Tina. Lila, ang paborito kong lapis nawawala. Ano bang itsura ng lapis mo? Ito'y kulay asul na may pangalan kong nakaukit. Regalo pa iyon ng nanay noong paarawan ko. Agad na tumulong si Lila sa paghahanap. Sinilip nila sa ilalim ng mesa, sa loob ng bag, at sa tabi ng basurahan, pero wala pa rin. Huwag kang mag-alala, Tina. Makikita rin natin yan. Maya-maya, napansin ni Lila ang isang lapis sa ilalim ng upuan ni Tina. Tina, ito bang lapis mo? Oo, yan nga. Salamat, Lila. Napakabait mo talaga. Siyempre, magkaibigan tayo. Lagi tayong magtutulungan. Simula noon, lalong tumibay ang kanilang pagkakaibigan. Laging magkasama, laging nagtutulungan. Okay, dahil napanood na ninyo ang video patungkol sa dula, tatalakayin naman natin ngayon ang mga elemento nito. Narito ang mga sumusunod. Tauhan. Ito ay gumaganap sa dula ng may kanya-kanyang papel at karakter.
Ano nga ba ang halaga ng tauhan sa isang dula? Risa, maaari mo bang ibahagi sa ating klase ang iyong sagot? Tumpa ang iyong sagot. Bigyan natin ng 3 bagsak si Risa. Sa madaling salita, ang tauhan ang puso ng dula dahil sila ang nagbibigay saysay at buhay sa istoryang ipinaparating. Maliwanag? Okay, sino naman ang mga gumaganap na tauhan sa kwento? Hanamenchi, mari ka bang tumayo at ibahagi ang iyong sagot sa iyong kaklase? Maraming salamat at napakahusay ng iyong sagot. Bigyan natin ng 3 bagsak si Hanamenchi. Okay, ngayon, dumako na naman tayo sa tagpuan. Ang tagpuan ay ang lugar at panahon kung saan nagaganap ang kwento. Base sa kwento ng inyong napanood, saan ito naganap? Vina, maaari mo bang ibahagi ang iyong sagot? Mahusay! Bigyan natin ng 3 bagsak si Vina. Paano naman nakatulong ang tagpuan sa kwento? Yes, as Naifa. Maaari mo bang ibahagi ang iyong sagot? Mahusay ang inyong sagot. Bigyan natin si Asnaifa ng 3 bagsak. Para sa kadagdagang kaalaman, ang tagpuan ay isa rin sa nagpapakilala ng kultura ng pamumuhay ng mga tauhan kung ito ay simple o moderno. Ngayon, dumako na naman tayo sa banghay. Ang banghay ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa dula. So, ang banghay ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa buhay, sa dula, dahil mayroon itong simula, gitna, kasukdulan o climax, wakas, buod o kabuuan. Ngayon, nais kong tukuyin ninyo ang pagkakasunod-sunod sa kwento. Ano ang pangyayaring naganap sa gitna ng kwento? Elvira, maaari mo bang ibahagi ang iyong sagot? Mahusay. Ang gitna ng pangyayari sa kwento ay ang paghahanap ni Tina at Lila sa lapis. So, bigyan natin ang 3 bagsak si Elvira. Ano naman ang pangyayaring naganap sa simula? Junessa, maaari mo bang ibahagi ang iyong sagot? Mahusay si Junessa. Bigyan natin siya ng 3 bagsak. Ang simula ng pangyayari sa kwento ay ang pagkawala ng lapis ni Tina. Dumako na naman tayo sa pangyayari sa wakas. Ano naman ang nangyari sa wakas? Justin, maaari mo bang ibahagi ang iyong sagot? Mahusay ang sagot ni Justin. Bigyan natin siya ng 3 bagsak. Ang nangyari sa wakas ay nakita ni Tina ang kanyang lapis. Ngayon, dupako na naman tayo sa sistema. Ang tema ay ang pangunahing paksa o mensahe ng dula. Ibig sabihin, ito ay tungkol sa kung saan talaga ang kwento. Ngayon, tukuyin natin kung ano ang tema ng kwentong ito. Lenny, maaari mo bang ibahagi ang iyong naiintindihan kung ano ang tema sa kwentong ito? Mahusay ang sagot ni Lenny. Ang sabi ni Lenny, ang tema ng kwento ay ang katapatan at pag-unawa sa kaibigan. So, mahusay si Lenny dahil naintindihan niya ang ating kwento at bigyan natin siya ng 3 bagsak. Ano-ano nga ba ulit ang mga elemento ng dula? Rosaline, maaari mo bang isalaysay ulit ang mga elemento ng dula na tinalakay? Mahusay, bigyan natin ng 3 bagsak si Rosaline. Ibig sabihin, nakikinig kayo sa mga sinasabi ni teacher. May mga katanungan pa ba kayo tungkol sa mga elemento ng dula? Mahusay, ibig sabihin ay nakikinig kayo ng mabuti. Ngayon, may tanong na naman si teacher sa inyo. Bakit mahalaga ang dula sa ating lipunan? Gerson, maaari ka bang tumayo at ibahagi ang iyong sagot sa iyong kaklase?
Magaling! Bigyan natin si Jerson ng 3 bagsak. Mahalaga ang dula sa ating lipunan dahil ito ay nagsisilbing salamin ng realidad at nagbibigay inspirasyon sa mga manonood. Naintindihan niyo ba mga bata? Mahusay dahil nakikinig kayo ng mabuti kay teacher, bigyan natin ng 3 bagsak ang ating mga sarili. At ngayon mga bata ay ating susubukan ang inyong mga natutunan. Handa na ba kayong lahat? Mabuti! At ngayon ay mayroon kayong isang gawain na kung saan ay ipapangkat kayo sa 2 grupo. Ang unang hanay hanggat sa ika-5 hanay ay ang unang pangkat. Ang ika-6 na hanay naman hanggat sa pang-10 hanay ay ang pangalawang pangkat. Tama! Ngayon ay maaari na kayong gumawa ng isang maliit na bilog kasama ang inyong mga kagrupo. At tatandaan ang ating classroom rules na dapat, huwag tayong mag-ingay. Sige, maaari na kayong gumawa ng maliit na bilog. Tapos na ba kayo mga bata? Sige, parang tapos na ata ang lahat, di ba? Sa ngayon ay ibibigay ko na sa inyo ang instruction o yung panuto kung ano yung gagawin ng bawat grupo. Kasi sa bawat grupo ay mayroon kayong magkaibang gawain. Ang unang pangkat, ito ang inyong gagawin. Magkakaroon kayo ng isang maikling dula o yung pag-roleplay na kung saan ay ibibigay ko sa inyo ang isang kwento at ito ay i-roleplay nyo or ito yung pagkukunan nyo ng script sa inyong maikling dula. Maliwanag ba mga bata? Maliwanag, mabuti naman. At dito naman tayo sa pangalawang pangkat. Pangalawang pangkat, ito ang inyong gagawin. Ay, para naman sa pangalawang pangkat, ito ang inyong gagawin. Oo. Sa nakikita nyo, gagawa kayo ng isang graphic organizer gamit ang isang Manila paper at pentel pen na kung saan ay tutukuyin nyo kung ano yung pamagat, tauhan, banghay, tagpuan at ang tema o ang mensahe ng kwentong ibibigay ko sa inyo. Maliwanag ba mga bata? Oo, pagkatapos ng pagrepresenta o pagkatapos ng pagsasadula ng unang grupo, ay ilalahad nyo pangkat pangalawa ang inyong nagawang graphic organizer sa harap ng klase at ipaliwanag nyo kung ano ang mga nasa graphic organizer nyo. Maliwanag ba mga bata? Magaling! Sige, at bago natin sisimulan ang ating gawain, heto muna ang ating criteria. Basahin lahat. Sige, nakuha nyo ba ang yung criteria natin? Magaling, magaling, magaling. Sige na nga, handa na ba tayong lahat? Mabuti. Sige na mga bata at gawin nyo na ang mga gawain nyo. At huwag kalimutan na dapat tumulong tayo sa ating mga kagrupo. Tama. Sige, maaari na kayong magsimula. At dahil napakahusay ninyong lahat sa inyong mga performance o yung nagawa nyo kanina, grabe talaga ang saya ni teacher. Kung kaya't, bibigyan natin ang ating mga sarili ng isang magandang palakpak. Na kung saan, alam nyo ba ang palakpak na very good? Sige nga, tayong lahat nga. Isa, dalawa, tatlo, very good. Isa, dalawa, tatlo, very good, very good. Isa, dalawa, tatlo, very good, very good, very good. Yun mga bata, upang masukat natin kung mayroon kayong natutunan sa ating leksyon, mayroong hinandang pasulit si teacher. Ang pasulit na ito may 2 bahagi. Panuto, basahin ng mabuti ang tanong, isulat sa papel ang tamang sagot. Unang tanong, ito ang lugar at panahon na kung saan nagaganap ang kwento. A. Tauhan. B. Tagpuan. C. Banghay. D. Tema. Ulitin ni teacher ang tanong. Ito ang lugar at panahon kung saan nagaganap ang kwento. A. Tauhan. B. Tagpuan. C. Banghay. D. Tema. Pangalawang tanong.
Ito ang elemento ng dula na kung saan ito ang gumaganap sa kwento. A. Tauhan. B. Tagpuan. C. Banghay. D. Tema. Ulitin ni teacher ang tanong. Ito ang elemento ng dula na kung saan ito ang gumaganap sa kwento. A. Tauhan. B. Tagpuan. C. Banghay. D. Tema. Pangatlong tanong. Ito ang elemento ng dula na kung saan ito ang pagkasunod-sunod sa mga pangyayari sa dula. A. Tauhan. B. Tagpuan. C. Banghay. D. Tema. Ulitin ni teacher ang tanong. Ito ang elemento ng dula na kung saan ito ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa dula. A. Tauhan. B. Tagpuan. C. Banghay. D. Tema. Pang-apat na tanong. Ito ay isang kwento na isinasabuhay sa entablado. Ito ang kwento na isinasabuhay sa entablado. A. Dula. B. Kwento. C. Kwentong bayan. D. Sanaysay. Ulitin ni teacher ang tanong. Ito ay isang kwento na isinasabuhay sa entablado. A. Dula. B. Kwento. C. Kwentong bayan. D. Sanaysay. Panglimang tanong. Ito ang elemento ng dula na kung saan ito ang pangunahing paksa o mensahe ng dula. A. Tauhan. B. Tagpuan. C. Banghay. D. Tema. Tapos na ba ang lahat? Ngayon, mahusay dahil tapos na ang lahat. Ngayon, dadako tayo sa pangalawang bahagi ng pasulit na ito. Ngayon, dadako tayo sa ikapangalawang panuto. Isulat sa papel ang mga tauhan, tagpuan, banghay, at tema ng dula. Pakinig at intindihing mabuti ang dula. Mayroong ipapakita na video si teacher. Ang pamagat ng dulang ito ay ang nawawalang lapis. So, isulat nyo sa inyong papel ang mga tauhan, tagpuan, banghay, at ang tema ng dula. Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Mahusay. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang isulat ang mga sagot. Ipagpalagay natin na tapos na ang 5 minuto. Tapos na ba ang lahat mga bata? Mahusay dahil tapos na ang lahat. Maaari nyo bang ipasa sa harap ang inyong mga papel? Dahil si teacher ang wawasto niyan. Okay, salamat. At yan natatapos ang ating pasulit. Ngayon, sa puntong ito ay ibibigay ko ang inyong takdang aralin. Maliwanag ba mga bata? Kunin nyo ang inyong assignment notebook at makinig mabuti dahil babasahin ni teacher. Panuto, isulat ang inyong sagot sa isang malinis na papel. Bakit mahalaga ang dula sa lipunan? Magbigay ng 5 hanggang 7 pangungusap na naglalahad ng inyong sariling opinyon. Narito ang pamantayan. Una, kawastuhan. Ito ay naglalaman ng 20 points. Gumamit ng tamang baybay, wastong gramatika at angkop na bantas. Ang pangalawa, organisasyon. Ito naman ay naglalaman ng 20 points. Maayos na daloy ng ideya mula sa simula, katawan hanggang sa konklusyon. Ang pangatlo, pagkatuto, 10 points. Nakikita ang pangungusap na nagbibigay ng makabuluhang kontribusyon sa diskusyon ng paksa. Ang kabuuan ay 50 points. Ipasa nyo ito bukas. Ngayon mga bata, tapos na ang ating klase. Paalam at maraming salamat. Hanggang sa susunod nating pagkikita.